At madalas kasi pag yung salitang yan, yung fellowship, naririnig natin, madalas ang nasa isip ng tao, ito laging nabibiro sa akin si Pastor Vince, kainan, merong fellowship, kainan, kwentuhan, o mga simpleng pagsasama-sama, pagsasalo-salo ng mga magkakaibigan sa isang lugar. Pero sa Biblia, sa banal na kasulatan, ang salita nga pong ito ay malalim ang pinag-uugatan. Ito yung nakaugat sa ating Panginoong Hesus, na ang gamit naman ng biyaya, buklod, para ang mga taong sasagawa ng pakikipag-isa ay maging matagumpay. Sa huling bahagi po ng ating liham na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, nasa huling chapter na tayo, o huling bahagi ng mga talata na ating pag-uusapan ngayong umaga, makikita natin na, of course, siya ay nakakulong, nakabilanggo, si Apostol Pablo. Pero yung kanyang puso, mga kapatid, ay tunay na malaya at nakaugnay pa rin po sa mga kapatiran doon sa dako ng Pilipos at sa iba pang dako na siya ay nagbi-minister. At sa pamamagitan ng simpleng pagbating ito, ng mga talatang ito na ating mababasa maya-maya, simpleng pagbati na tinatawag nating benediction or pagpapala, mga kapatid, pinapakita po dito ng Apostol Pablo na ang tunay na kahulugan ng pakikiniig o pakikipag-isa ay sadyang hindi mapuputol sa pamamagitan ng distansya o layo ng isang taong kasama o kaibigan mo. Kahit na yung kalagayan, hindi pa rin ito, pwede nating sabihing dahilan para maputol ang pakikipag-isa ng bawat isa. Kasama rin siguro yung kahinaan ng tao. Minsan kasi nagiging dahilan yun para maputol yung relasyon. Pero it doesn't count at all na sabihin mo na wala nang pwedeng maging mamagitan sa pag-isa natin sa Panginoon. Sa atin pong talata, mga kapatid, ay mapapatunayan natin na salitang aralin natin ang pakipag-isa sa mga banal ay tunay na nakabatay sa kanilang pananampalataya. Kung sa atin, yung ating pananampalataya will count kung gaano natin lalim unawain o pakisamahan ang isang mananampalataya. Sa talata po natin, ang ibig ko sabihin, mapapatunayan natin na ang pakikipag-isa ng mga banal ay tunay na nakabatay o ang kanilang basihan, our basis to have that grand fellowship is our faith sa Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Na ang ibig kong sabihin, walang pwedeng maging hadlang dito na maari nating harapin para mapanatili natin yung pakikipag-isa o pagsasama-sama natin sa pamamagitan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Now, subalit ang nais kong itanong sa bawat isa sa atin ngayon, paano natin malalaman kung ang ating pakikisama sa ating kapwa mananampalataya ay tunay na spiritual at hindi lang for formality. Kasi minsan ganun ang dating, no? Merong fellowship pero for formality lang at hindi talaga nananamnam yung tunay na kahulugan ng pagiging, gamitin ko nga yung sanggang dikit ng isang mga mananampalataya ngayon. So magandang umaga po. Basahin muna natin ang ating talata bago tayo magpatuloy. Makikita natin sa aklat ng Pilipos, talatang 21 hanggang talatang 23. Huling kabanata na ito, no? Kabanata 4, verse 21 hanggang verses 23. Okay, meron tong superscript. Pagwakas na pagbati. Verse 21. Para tingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos kay Kristo Jesus ang aking pagbati. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko rito. Binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naririto sa palasyo ng emperador. Naway taglayin niyo ang espiritu, ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kaming magtipon bilang iyong mga anak. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng gabay. Binibigyan din kami, Panginoon, ng kalakasan at higit sa lahat ng pag-asa sa aming mga direksyon ng aming buhay. Panginoon, buksan mo po aming mga puso at isipan sa mensahe ng iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo po kaming maunawaan nito. Anong ibig sabihin ng salitang
pakikisama, pakikipag-isa ng mga banal. At kung ano rin ang paraan, paano namin ito maisa sa buhay sa aming araw-araw na pagkilos. Ituro mo rin po sa amin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng pakikipag-isa at alam namin, Panginoon, na kayo ang nagpapanatili nito dahil sa iyong biyaya. Palakasin mo rin po ang aming pananampalataya, pagkakaisa bilang isang katawan, bilang sama-samang naglilingkod, upang ang aming samahan, mga kapatiran, ay maging tunay na patotoo sa iyong pag-ibig dito sa mundong ibabaw na aming kinatatayuan. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Everybody says Amen. Okay, magandang umaga po muli. So ngayon, titignan natin kung paano natin maiintindihan at hindi lang maintindihan, kundi maisa sa pamuhay ang tinatawag nating pakikipag-isa sa ating pagkilos at paggalaw o fellowship na tinatawag. Sa liham po ni Apostol Pablo, makikita natin na yung kanyang pakikipag-isa ay hindi lang pinaunawa niya na ito'y isang samahan lang. No? Hindi siya uri ng samahan o parang aktibidad o activity thing na or event na ginaganap lalo na sa pangkaraniwang mga naniniwala sa ating Panginoon. Bagkus, fellowship means it's what? May malalim na kahulugan to. Ito isang spiritual na ugnayan na, of course, again, ulitin ko, pinag-ugatan. Ang root nito ay galing sa ating Panginoong Jesus. Mismo, sa Kanya nagmula ang tamang kahulugan at tamang diwa ng pag-iisa o pakikipag-isa. So mga kapatid, habang binabasa natin itong mga talata kanina, siguro, maikli lang naman, natandaan yon. Meron ba kayong naitanong sa inyong sarili? Paano ang ating sarili bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon? Paano natin ito nakita? Nakita nyo ba? Na itama nyo ba yung inyong pakisama sa bawat isa sa atin? O nagkikreate kayo ng mga alitan, nagkikreate kayo ng chismis, nagkikreate kayo ng mga bagay na hindi pagkakasunduan? Remember, everything that is what? Rooted sa ating Panginoong Hesus. Hindi yan magkakaroon ng resultang ikakasama o ikaka-lihis ng landas ng bawat mananampalataya. Kapag ang iyong pananampalataya ay nakaugat sa Panginoon, let me put it this way. If we have a right relationship with Christ, we're going to have a right relationship with people. Kasi kung mali ang relasyon mo sa taas, obviously, masisira din ang pakikisama mo sa mga kapwa mo mananampalataya. Now, yung ikalawang tanong na gusto kong bigyan din natin ng din ito, paano nakikita o paano natin maipapakita yung tunay na pakikipag-isa dahil tayo ay isang mananampalataya? So, ang mga tanong na yan ay nakahanda ang ating puso at isipan para unawain ang mga bagay na ito. Now, sa unang punto, katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21, sabi niya doon, para tingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos kay Kristo Jesus ang aking pagbati. Now, dito natin makikita, mga kapatid, ang tamang pundasyon, I will call it pundasyon, ng pakikipag-isa ng mga banal. Ito ay nagsisimula saan? Sa ating pagkilala at pag-alay ng ating mga sariling buhay sa ating Panginoong Hesus at hindi sa ibang tao. O hindi rin sa mga gawaing panlipunan na pinibigyan ng diin ng mga tao ngayon. At kaya tuklasin natin, ano ba yung talagang unang pundasyon para mas maunawaan natin ang ibig sabihin ng fellowship? Number 1, ang pakipag-isa ay nakabatay sa ating pagkakilanlan sa ating Panginoong Hesus. Verse 21, maliwanag yung talata doon. Para tingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Okay? Kay Kristo Jesus ang aking pagbati. Now, going to expose itong verse na ito para maintindihan natin ang tunay na kahulugan nito. Ang mga salitang hinirang will count yung hinirang, elected, o pinili ng Diyos. Dapat naintindihan mo yung katagang yan na ito'y tumutukoy kasi pag sinabing hinirang ng Diyos o sa English set apart from darkness, hinata ka ng Diyos, dinala ka sa liwanag o tinatawag nga yan sa Griego na hagios or set apart. Ang ibig sabihin, tayong lahat ng mananampalataya, mga kapatid, listen to this, ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang ating edad o posisyon, we are all considered as what?
banal ng Panginoon. Walang exclusive na pwedeng sabihin siya lang yung saints, siya lang yung i-canonize para tawaging siya yung kabanal-banalan. No. Lahat ng mananampalataya, lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, lahat ng nagsisi ng kasalanan, lahat ng kumilala sa pagiging tagapagligtas ng Panginoon at Diyos, ang kategorya natin, tayo ay mga hinirang o banal. Tignan niyo yung katabi niyo, mukha bang banal? Of course, kahit hindi mukha, pero ang kanyang kalagayan, according to God's Word, lahat tayo ay tinatawag na saints or banal. Pastor, hindi naman ako perfecto. Paano ako naging banal? Ano ang opposite ng good? Ayun, ano? O, anong opposite ng holiness? Hindi siya bad. Opposite ng holiness. Sinful, kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, lahat tayo makasalanan, pero pwede tayong maging banal kung tayo ilalapit sa ating Panginoong Yesus. Makikita nyo sa lahat ng pagbati ni Apostol Pablo, ito maganda, no? Sa huli, binanggit niya ang pagiging banal ng mga mananampalataya. Lalo na sa mga unang bahagi ng talata. Bagka kayo nagbabasa ng Biblia at dapat nagbabasa kayo sa Aklat ng Korinto, sa Epeso, Tesalonica, laging ganyan ang kanyang pagbati sa mga hinirang sa Epeso, sa mga hinirang sa Tesalonica, sa mga hinirang sa Pilipos. May credit ka agad na lahat ng tao na niniwala sa Panginoong Yesus at naligtas. Kinukonsider, tinatawag na banal. Sa relihiyon kasi may specific lang na parang exclusivistic. Exclusive lang na tao na siya lang ang tinatawag na banal. Di ba ganun sa religion, ano? Lalo sa atin, parang dalawa lang ang tinatawag na banal dito, no? Si Lorenzo at saka si Pedro. Dalawa lang. Yung iba hindi na banal. Nag-a-ascribe pa. Hindi mo rin siya pinaghihirapan. Kasi, bakit hindi pinaghihirapan ng pagiging banal? Naka-unbok yung salita doon na biyaya. Sa biyaya ng Diyos. Siya ang nagbubuklod. Siya magbibigay ng lakas. Biyaya ng Diyos. Meaning, hindi galing sa ating sarili. Hindi tayo karapat-dapat. So, ang pagbati ni Apostol Pablo rito ay mahalaga. Sabi ko kanina, pagkakilanlan sapagkat it signifies na nirerespeto niya lahat ng mga taga-Pilipos, mga kapatiran doon, lalo na kung sila ay miyembro ng katawan ng ating Panginoong Yesus. At again, walang discrimination dito. Hindi tinignan ni Pablo yung pagkakaiba-iba nila kung may mayaman o may mahirap o anong kanilang kalagayan. Sa harap ng Diyos, every one of us are what? Pantay-pantay. Madaling salita po, ang tunay na fellowship o pakipag-isa sa bawat isa ay tunay na nakabase sa bawat tao na nakipag-isa rin sa ating Panginoong Yesus. Okay? So, pwede natin tawagin ka-fellowship. Diba? Ka-fellowship. Marami kasi mga tayo ngayon lalagay sila ka sa mga nila, ka-vlog, kasama, kapatid. O, lagay natin yung salita ngayon dun sa fellowship. Ka-fellowship. Anyway, so sa madaling salita po, ito'y nakabase nga sa pagkakaisa sa Panginoon. At hindi sa personalidad, kakayahan o katayuan sa buhay. Isipin natin yung orchestra or isang malawak na parang symphony orchestra. Alam niyo po yun, no? Yung iba-ibang mga instrumento, may violin, may strings, may drums. Kung bawat isa ay tutugtog sa kanyang sariling paraan at hindi makikinig doon sa iba, kumbaga hindi siya makikipag-harmonize, anong magiging dating ng tugtog? Hindi maganda kasi magkakanya-kanya, may malakas, may mahina, at may pupunta na iba-ibang direksyon ng mga nota. Pero, kapag ang bawat isa ay susunod dun sa conductor at nakatuon sila sa isang piyesa lang naman ng music kayo, di ba? Isang piyesa lang. Siguro naman, marirealize nyo kung ano ang magiging dating ng tugtugan. Kaganda,
at makakabuo talaga sila ng isang masterpiece. Dahil lahat sila ay organized at or in harmony with kung ano yung nakalagay doon sa piyesa nila. Okay? In relation to that, isipin natin na tayo yung mga instrumento, siguro yung iba drum, yung iba trompeta, yung iba ay violin. So, dapat, huwag tayong tutugtog sa sarili nating paraan. Kasi, pag tumutugtog tayo sa sarili nating paraan, nakikugulo tayo, nanggugulo tayo. At ang mangyayari ay magkakaroon ng distraction at kaguluhan sa organisasyon. Sa madaling salita, kailangan natin sundin yung ating conductor, which is the Lord Jesus Christ. Sa isang musika o music piece, yung Biblia, na bubuo ng isang magandang masterpiece. Maliwanag po ba ibig sabihin? Yung pagkakilanlan, importante yan. Paano mo kinikilala yung sarili mo at naging bahagi ka ng fellowship na binigay ng Panginoon? This is because naintindihan mo, naunawaan mo, nung ikaw ay lumapit sa Panginoon, ikaw ay hinirang at binalal ng Diyos. So lahat ng mga nakipag-isa sa Panginoon, lahat kayo ay magkakapatid. Mga banal na tinawag ng Panginoong Diyos. Kapag nakabatay tayo sa isang conductor, ang ating Panginoon, of course magkakaroon tayo ng pagkakaisa-isa. Bubuo tayo ng isang buhay na patotoo ng ating Panginoong Hesus dito sa ating daigdig sa mundo. Mga kapatid, tanungin natin yung sarili. Nakita mo na ba ang bawat kapatid bilang isang banal o isang bagay na yung hinuhusgahan? Meron kasing ganung pangyayari. Actually, kung tatanggap tayo ng pagkakamali natin. Minsan, kaparehas na nating mananampalataya, kaparehas na nating Kristiyano, pero we still aim to judge the person. Nahatulan natin siya. Binababa natin yung kanyang kalagayan. And when it comes sa mga ganung sitwasyon, tandaan nyo, ano sabi ng Panginoon nung may nagbigay ng pagkain doon sa mga kapatid? Nandoon ba ang Panginoon? Wala. Nagtanong yung mga apostol, paano ka namin pinakain? Hindi naman sabi niya, ginawa mo sa kapatid mo, ginagawa mo rin sa akin. So kung anong ginagawa mo sa kapatid mo, sa pananampalataya, ang Panginoon din ang ginagawan mo ng hindi maganda. Parang ganun yung dating nito. Kung halimbawa, yung ibang mga church, halimbawa Thessalonians or ibang grupo, Ephesians, gumawa ng hindi maganda sa mga kasamahan nila ron, ang Panginoon ang kanilang inaatake. I hope naiintindihan niyo ibig sabihin. Pagkakaisa kasi ang una dito napakadali kasi ngayon bigay ng mga salitang hindi maganda sa hindi mo nagustuhan sa kasama mo at kapatid mo Hindi mo siya may tago Talagang pag may nakita kang pagkakataon, isasat yan sa mga, alam mo ba, siya nakita ko nung isang araw, ganun. Namimili ng mga mamahaling kape. Pwedeng ganun, or whatever. Probably hindi maganda sa kanya yun, pero pag narinig ng ibang tao yun, example lang yun, no? Of course, pwedeng may mga critical o mga masasakit na salita kayong binabanggit sa ibang tao na akala hindi nagiging napupuna. Isa pa, magkakapatid tayo, pero minsan may mga kompetensya, may papagalingan, hindi rin siya maganda sa komunidad natin at sa ating Panginoong Diyos. At ang pinakamasaklap nito ay yung inggit. Inggit. Tingnan niyo yung katabi niyo. Nainggit ba kayo dyan? Dahil siya ay payat. May mga ganun pagkakataon, no? O kaya, dahil nainggit ka, ang mangyayari nun, hindi mo na siya kapatid. Estranghero na siya lalabas. Consider mo isang tao na siya. Dahil meron kang galit, meron kang puot, meron kang sama ng loob, nakikipag-compete ka sa kanya, hindi talaga lalabas yung tunay at meaning na pagkakilanlan mo sa Panginoon. Pinapahayag dito ni Apostol Pablo, para tingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ino-consider niya na lahat ay talagang kapwa mananampalataya. Lahat dapat magkaroon ng concern
sa isa't isa. Sa aklat ni John, merong mangag-ibigan na term. Tayo sa isa't isa. Hindi tayo mangag-aaway. Pero ang dating ngayon ng Christianity ay parang saliwa sa salita ng Diyos. Napapansin niyo yan, merong pastor na magtuturo dito, aatakihin yung isa. Merong pastor na rito magtuturo, aatakihin yung isa. Pero isang Biblia yung kanilang tangay-tangay. Nagpapagalingan sila, nagpapatalinuhan, at nagsisiraan sila. Sila yung nagbabagsakan sa sarili. Hindi po magandang ganong halimbawa para makita. Kasi kung alam nyo, katulad sa aklat ng Gawa, bakit nag-boom yung Christianity ron? Ang nakita ng madlang people sa Christianity noon ay kakaiba. Yung mga mayayaman, bumaba, tumulong sa mga mahirap. Yung mga hirap, ganun din. Wala silang inda, lahat nagsama-sama sila. Kaya doon sa aklat ng Gawa, biglang dumami kaagad ang mananampalataya. Nasira lang ito dahil may mga lumabas na mga inggit, galit, at gusto kasi nila sila maging bida. Kaya then, nasira uli yung Christianity. And then, pangako ng Diyos, make disciple, gawin nating disciple lahat ng bansa. And time will come na kapag naging disciple lahat ng karamihan sa bansa, ay bubuti ang ating daigdig. Dahil nagkakaintindihan na, puro mga Kristiyano na eh. Yung mga dating masasamang tao at hindi kumikilala sa Diyos, there will come a time, nakikilala rin yan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, every knee will bow and every tongue will confess that I am the Lord. Lahat ng tao dadaan sa mga bagay na yan. At makikita natin, pagka musbong ang pagdami ng mga naniniwala sa Diyos, tama yung sinasabi ni Pablo, na maintindihan natin yung pagkakilanlan natin sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga ang paglilingkod, mahalaga ang pagtulungan, lalo na sa mga gawaing espiritual, alinsunod sa kakayahang biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. So mga kapatid, bilang practical steps, yung simpleng bate, napakaganda niya. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Kamusta ka na? Malaking bagay na yun. Kasi yung nakita mo yung kapatid mo, ibang inisip mo, siniraan mo pa siya doon sa iyong kakilala rin na kapatid. So isang malaking hakbang ang pagpapatunay na yung tao ay ka-fellowship mo kung siya ay tinutulungan mo at di mo siya sinisiraan. At kapag yung ating fellowship na tinatawag ay nakabatay nga sa ating Panginoong Diyos, nagiging malinaw sa atin mga kapatid ang ugnayan natin sa bawat isa, bawat mananampalataya. Okay? Now, ngayon na naunawaan natin ang pakikipag-isa na nakaugat ito sa ating pagkakilala sa Panginoon, pero mayroon pang isang lumabas na sa pag-aaral ko na pwede nating itanong. Ano ang mangyayari kapag ang mananampalataya ay nagmumula sa ibang lugar o kaya naman malayo sila at meron silang ibang kalagayan? Makikita natin to sa point number 2 natin, mga kapatid. Point number 2. Kung paano ang tunay na pagkakaisa ay maaring pwede nating lampasan to kahit na may hadlang at kung paano tayo pinag-isa ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Number 2, ang pagkakaisa ay maaring panatiliin kahit na may problema sa lugar o sa kalagayan. Verse 22, binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo ng mga narito sa emperador ng palasyo ni Cesar. May problema ba yung lugar? Yes, napakalaking problema niyan. Dahil nandoon sila sa dako ng napakalakas na naghaharing hindi naniniwala sa Diyos. Ang leader noon, mga panahon na yon, ay karamihan hindi mga Kristiyano. Sila Nero, sila Caesar, name everything, lahat ng emperor na sunod-sunod na nag-usbungan noon, ay puro mga evil emperor. Kaya nung sinira ng Panginoon yung Jerusalem noong 70 AD, at nagkaroon ng revolt, lalo nagkagulo ang mga tao ng mga bagay na yon. But then again, pag binasa niyo yung Acts chapter 2, umusbong ang Christianity. Kasi nakita nila na hindi maganda ang patakaran ng mga naghahari noon, mga panahon na yon. Now, yung mga banal ay dapat magkaisa kahit na magkakalayo. Si Pastor Bean, sa kanyang pamilya nasa Amerika, pero meron tayong contact sa kanya, lagi tayo nagpapanalangin sa kanya. Yung online yung Bible study, layo-layo yan. Meron na Botas, meron na sa Paranaque.
pero nagkakaisa-isa kayo sa panalangin pagka kayo'y merong Bible study. Patunay na ang fellowship ay talagang tunay na aabot kahit nasa gitna ng kapangyarihan ng lugar na hindi nagtatagpo-tagpo harapan. Kailangan magkaisa kahit malayo, kahit magkaibang kalagayan. Now, ano po yung konteksto ng talata sa verse 22? Si Pablo ay nasa bilangguan ng Roma habang sinulat niya itong liham na to sa mga taga-Pilipos. At nagbanggit siya ng praise na, sabi niya doon, ang lahat ng mga banal o sa mga hinirang sa ibang translation. Of course, tumutukoy po ito sa mananampalataya ng ibig sabihin, miyembro sila ng simbahan, miyembro sila ng iglesia, at miyembro sila, o kahit sino man sa kanila doon, basta sila ay naglilingkod sa Diyos, kasama sila, fellowship sila, bahagi sila, nakikisay sila, o samahan sila sa pananampalataya. Now, yung pong salitang, hindi ko alam kung sa Biblia nyo nandiyan yung salitang Caesar, no? Siguro emperador yung ginamit lang sa talata ninyo. Pero siya ang tinutukoy dyan. Ito'y literal na tirahan talaga ng emperador na si Caesar. Na, of course, doon sa hindi siya palasyo, no? Empire siya eh. Malaking dako. Pag sinabi kasing emperor, empire city, ganon yung laki at lawak ng kanilang nasasakupang tawag dito? Sakop nila na area. Doon sa lugar na yun, of course, maraming mga official doon, mga tauhan ni Caesar. May mga alipin din doon, of course. Maraming mga mahihirap din doon sa lugar na yon. At maging sa loob ng sambayahan ito na tawagin ko na pinakamakapangyarihang tao ng mga panahon na yon sa Roma, mayroon ding mga mananampalataya doon. At mayroon pa rin mga sumusunod sa Panginoon. So malakas yung kapangyarihan ng Roma noong mga panahon na yon. Hanggang ngayon pa rin naman eh. Halos, I would say 70% ng mga tao ay infiltrated ng power ng Roman. Tignan nyo kung sino yung pinakamalaming religion sa daigdig. Sa Pilipinas na lang, ilan ang percent ng Roman Catholic dito? Ang Christian halos natas 20% lang siguro. Pero dumadami na. Dati 10 lang eh. Ngayon dumami na, no? Nagsimula yun noong 1970s, 80s. Nag-boom kasi yung Christianity ng mga panahon. And I will soon magpapatuloy sana at hindi sana magsiraan itong mga leader natin dito sa bansa para mas lalo pang dumami ang Kristiyano rito. So, ano man yung kalagayan, ipinapakita pa rin ng talata na ang pagkakaisa ng mga banal ay, of course, hindi siya limitado sa pamamagitan ng lugar, sa pamamagitan ng kalagayan, posisyon. Kahit malayo o may kakaibang sitwasyon, ang bawat mananampalataya ay dapat nagkakaisa sa Espiritu, sa katotohanan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Of course, pinapakita rin po rito na yung Ebanghelyo, kahit na ano yung sitwasyon noon, ay patuloy na lumaganap. In fact, dito nga sa dakong ito, sa teritoryo ni Cesar, maraming mga na-convert din ng mga Kristiyano dyan sa pamamagitan ng ministry ni Apostle Paul. Di ba? Ordinaryong mamamayan lang si Apostle Pablo pero nakausap niya yung pinakamataas ng mga opisyal noon. Nakita natin sa pag-aaral natin sa Aklat ng Gawayan. Napaabot niya at nakapagbahagi siya ng salita ng Diyos. In fact, meron ng muntik na maniwala doon na isang leader pero nagdadalawang isip dahil sa kanyang interes sa posisyon. Hindi niya mabitaw-bitawan. Now, ano ang pangunahing aral natin sa mga bagay na ito? By the way, kung naghahanap kayo ng talata na magpapatunay na napalaganap yung Ebanghelyo, halos buong sulok ng daigdig noon ay nabahagi na lang sila. Nasa Roma, Kabanata 1, simulan nyo sa verse 16, 17, 18, makikita nyo doon. Nagpapatunay si Pablo na nagagalak ako sa pananampalatayang ipinamahagi ninyo at kumalat ang mabuting balita. Now, ang tunay na fellowship, listen to this,
ng mga banal, pwede nating sabihing inclusive. Hindi ito nakabase sa distansya, yaman, posisyon. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa kahit nasa mga hindi inaasahang sitwasyon. So ito'y ugnayan ng kapwa mananampalataya na mas mahalaga kaysa sa mga pisikal na mga pangailangan o mga panlabas na panghihikayat ng mga tao. Mas mahalaga ang tinatawag nating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Ang fellowship din ng mga banal, of course, ito ay bunga ng ating banal na spirito. Hindi lang sa isang lokasyon, kundi sa lahat ng lokasyon, maaring magkaroon ng ka-fellowship tayo. Ngayon sa daigdig, di ba, kahit saan ka pumunta, may mga Kristiyano. At kapag nagkatunugan ka na Kristiyano, magkakaintindihan kayo. Minsan, meron tayong nagiging bisita rito na Nigerian, Christian siya. Meron tayong Korean na rin naging bisita rito. At meron na rin tayong Amerikano na naging bisita, etc. etc. Siguro, eventually, pagka lumawak ang life field, magkakaroon tayo ng life field Australia. Sabi ko na, magkakaroon tayo ng life field, baka marinig ni Pastor Jomel ito, patay tayo. Hindi na bumalik tuloy. Patuloy natin panalangin yung mga bagay na yan. Kaya ating pong tandaan, mga kapatid, kahit na tayo ay nasa hirap, nakakulong, may mga pagkakalayo-layo, of course, mananatili pa rin ang pagkakaisa sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Biyaya ng Diyos. Now, ating nakita kung papaano ang tunay na fellowship na kayang lampasan o panatiliin ang lahat ng mga hadlang, distansya, kalagayan o posisyon. Makikita rin po natin na ang susunod na mahalagang aspeto nito, mga kapatid, bagamat hindi sapat na tayo magkaroon lang ng pagkakaisa. So yung diwa ng pagkakaisa nandoon, given na yun. Pero it's not enough na magkaroon lang tayo ng idea na tayo nagkakaisa sa mga bagay. Dapat, mayroon pa rin tayong dapat na idagdag dito. Kailangan nating panatiliin ito at higit sa lahat, palalimin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat siya ang ating Diyos, siya lang ang tanging magbubuklod at magpapatibay sa lahat ng spiritual na ugnayan. So doon sa ating third point, ang pagkakaisa dapat pinapanatili at pinapalalim ng biyaya ng Diyos. Basahin natin ang verse 23. Naway taglayin ng inyong espiritu ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Ayon po sa konteksto, mga kapatid, dumating tayo dito sa area ng pangwakas na pangbati ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos. So matapos siyang magpasalamat at pinuri niya ang gawa ng mga taga-Pilipos, tinapos niya ang liham sa isang pagpapala o benediction na tinatawag. Sabi niya doon, ang biyaya ay mula sa Panginoong Jesucristo. Of course, when we talk of grace or biyaya, isa lang ang pinupuntahan niyan. Siya ang talagang nagpapanatili at magpapatibay sa ating mga mananampalataya. Now, ano po ibig sabihin itong talatang ito? Yung biyaya kasi, ito yung bagay na, of course, hindi natin siya kinita, we did not earn that, hindi rin natin pinaghirapan, at lalong hindi natin makukuha kahit tayo magsikap, hindi natin makukuha yung biyaya na yan. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, gumamit siya ng salita, kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Grace. So tumutukoy ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya yung ating kaginhawahan sa buhay, lakas, at maging tulong sa ating buhay, ito'y tumutukoy sa biyaya ng Diyos. Kahit na spiritual na pangangailangan, galing pa rin sa biyaya ng Diyos. Everything comes from grace. Wala tayong may pagmamalaki. Hangin na hinihinga natin, trabaho natin, hindi yan galing sa kayo'y magaling magtrabaho. Galing yan sa ating Panginoong Diyos. So, ang bawat biyaya ay mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Now, sa kabilang banda, meron siyang binanggit. Sabi doon, taglayin ninyo ang inyong espiritu. Ibig sabihin, may pumasok sa ating kalooban na siyang gumikilos, nag-ugnay sa atin bukod sa biyaya,
at tumutulong para magkaroon tayo ng tamang paraan at pananaw, intindi sa salitang fellowship. At yan ay walang iba kundi ang Espiritu na tumatahan sa atin, mga kapatid. So pinapakita ng talata na ang tunay na pagkakaisa ng mga banal ay talagang hindi nakasalalay sa sarili nating kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos na tumatahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Now, isang bagay ang dapat nating tandaan po dito. Ang pagkakaisa at kapatiran sa iglesia ay lalakas at maaring ito'y tumagal dahil saan nakaugat? Sa biyaya ng Diyos. Hindi sa dami ng program ng church. Hindi rin sa dami ng event o activity na ginagawa kasalukuyan ng karamihan mga simbahan ngayon. Sapagkat ang biyaya lang ng Diyos ang tanging magbubuklod sa atin at magpapanatili kung paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Ito hindi natin gawa, hindi ito gawa ng tao, ito gawa ng ating Diyos, biyaya ng Diyos. Ang iglesyang puspos ng biyaya at ng Espiritu ay iglesia o simbahan o samahang mayroong pusong nagpapatawad at pusong mayroong pag-ibig, mayroong pagkakaisa. Kung walang biyaya ang pagkakaisa, what will happen kung walang biyaya ang pagkakaisa? Sipin natin, ano mangyayari? Chaos, ano pa po? Madaling masira. Madaling sirain. Kasi iba yung mentalidad ng mga tao eh. Puro atakihan eh. Sisirain talaga eh. Mag-aaway-away, magkakampi-kampi, politika, etc. etc. Now, meron po isang biblical illustration na pwede kong ibahagi sa inyo. Sa Acts chapter 2, verse 42 hanggang verse 47, dito po ay inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto. Sabi doon sa verse, basahin ko lang. Sa verse 42, ang sabi, chapter 2, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Okay, ito yung susunod na word. Magsama-sama sila bilang magkakapatid. Nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at sama-sama sa pananalangin. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. And verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol dun sa Jerusalem, of course, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat at sumampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring para sa lahat. Ito yung binabanggit ko kanina, no? Na talagang yung iba doon nagbenta ng kanilang mga kapangyarihan o kayamanan sa buhay, not kapangyarihan, kayamanan, para itulong sa mga kapatid na mahihirap. Pinagbinila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi nila sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Kasi may gulo na noon eh. Pinakonquered sila ng mga Rome. Sinasabi ko sa inyo, paano yun? Talagang lahat ng pagtrato sa kanila, persecution ay dinanas nila. Pero araw-araw, sila ay nagkatipon sa templo at nagpira-piraso ng mga tinapay sa kanilang mga tahanan nang masaya ang kanilang kalooban. Nagpuri sila sa Diyos, kinalugdan sila ng lahat ng tao. Yun, dahil sa kanilang testimony, sa kanilang patotoo, mas maraming naniwala sa ating Panginoong Hesus. Pangyarihan ng Diyos yun, biyaya ng Diyos yun. At bawat araw, tingnan nyo, bawat araw, merong idadagdag sa kanila ng Panginoon na naliligtas. I'm praying sana ganun din dito sa Mayfield. Bawat linggo, may nadadagdag. At maganda ang testimony natin sa labas ng Mayfield. Uy, maganda yung samahan dun, makasama sa kanila. Uy, hindi maganda dun, puro kainan lang. Walang samahan. Hindi po, dapat makita sa ating patotoo dyan sa labas yung ating attitude na talagang tayo ay maka-Diyos. So mga kapatid, nakita natin itong unang iglesia, no? Yung first church na, by the way, baka nagtatanong kayo, anong pangalan ng church na nasimulan nila Apostol Pedro, apostol ng mga panahon na yun? Nasa Acts chapter 11, verse 26 and 27, ang pangalan ng grupo na usbong Christian. Ang mga mananampalataya noon ay unang tinawag na Kristiyano.
dahil sila'y tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So walang Baptist, walang Methodist, o walang ibang pangalan, walang Protestant, wala. Christian ang nasa Bible. Anong dahilan? Bakit gano'n ang kanila? Sukdulan na nagkaroon ng simulang magandang patotoo ang mga mananampalataya noon. Sabi po sa verse 47, ulitin ko, sila'y kinalugdan ng Diyos. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos talaga ang tunay na kumilos sa kanilang kalagitnaan. At yung kanilang pakikisama, yung kanilang pagkakaisa, na natili, hindi dahil meron silang organisasyon, meron silang programa, yun na natili dahil sa biyaya ng Diyos. Na siyang kumikilos sa gitna ng kanilang mga puso at isipan. So tulad po ng isang simbahan, mga kapatid, dalangin ko sana, tulad nung nag-usbong na church noon, na nagkaroon ng magandang testimony, I am praying also na sana ang ating pagkakaisa ay panatiliin din natin at palalimin natin sa biyaya kahit na tayo ay hindi pare-pareho. Sapagkat ito talaga ang tunay na dahilan, ang biyaya ng Diyos, na siyang ikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. At gayon, meron din tayong Espiritu. Ito collaboration yan. Ang maglilid sa atin ng Banal na Espiritu at tayo'y mananangan sa biyaya ng Diyos. At kapag ang biyaya ng Diyos ang namamayani, what will happen? Matuto tayong magpapatawad. Hindi tayo mga pag-umitensya. Magkakaroon tayo ng tiyaga. At ang ating tunay na pag-ibig sa kapwa ay uusbong. Kahit na anong kalagayan ng tao, hindi ka magkakaroon ng sama ng loob sa Kanya dahil kaparehas mo rin siya na hinirang. Ang iglesyang pinapanatili ang biyaya ng Panginoong Diyos ay iglesyang pinapanatili ang pagkakaisa. So mga kapatid, sa sandaling ito, tayo po ay dun sa talata, inaanyayahan ng Panginoong Diyos. Suriin natin ang ating mga puso. Sapagkat itong pagkakaisang ito ay hindi lamang ito isang idea na ginamit o binigay ng Panginoon. I would call it calling. Panawagan ito sa atin ng Diyos. Panawagan para yung ating pamuhay ay magsilbing tama ang pinag-ugatan sa ating Diyos. Dapat doon nakaugat ang ating pananampalataya. At kapag ang iyong pananampalataya ay nakaugat sa Panginoong Hesukristo, and said na ready ka na magmahal ng kapwa. Handa ka rin magpatawad. At higit sa lahat, ready ka to share, magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi tama yung pagkakilanlan mo tama yung pinag-ugatan mo ang ating Panginoong Jesus. Kaya bilang simbahan, mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon sa mensaheng ito ng pagkakaisa. Pag-ibig sa bawat kapatid, may bukas na puso sa kabila ng ating pagkakaiba at natural, dapat tayo magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na hindi natin pinaghirapan, hindi natin kinita, o hindi man bagay na pinaghirapan din natin para makamit natin. Sapagkat kung saan nananahan ang biyaya ng Diyos, doon po mamumuhay ang bawat mananampalataya sa pakipag-isa sa mga banal. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakaloob niyo sa amin ng iyong biyaya. Kaisahin niyo po kami, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kapatid. Aralan namin, matutunan namin, gamitin namin ang iyong banal na Espiritu. Manangan kami sa Kanya. Sa iyo kami lumuhod, tumawag, upang ang aming mga ugali, Panginoon, ay maging tama at makilala namin ang aming sarili na kami tinawag mong banal. Kaya dapat ay umiral sa buhay namin ng kabanalan. Gawin mo po kami mga kasangkapan, Panginoon, ng kapayapaan at hindi kaguluhan. Kasangkapan ng pagmamahal, kasangkapan sa pagkakaisa, lalo na rito sa aming pong munting tahanan ng iyong simbahan, Panginoon. Kagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay sumainyong Espiritu. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.